Gabi-gabi yan, parang hindi kahit ano lang muna ako. Parang gabag lang.
kailangan mo diin para makarating ka dun. Depende yung sakit ng mata. Ay, dun pa rin, no? Yan lang guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Ingat.
talaga kasi diniinan ko na ayaw makuha ng ano eh. Hindi binis rin. Yan lang ba? Pag ganyan di mahanap. Pero pag ginanong mo ng kamay, mahanap siya. Pero pag ganyan lang, hindi. Tingnan natin bukas. Ano, kung wala na, hindi okay. Ngayon ba na? Konti lang. Wala na. Ay, okay na yan. One time, ano din, no? Tapos surprise ka. 5 minutes. Dami mo yung dami mo. Wala na sa takyan lang. Taas. Yan po na. Kami mga therapist is normal lang din sa amin na sumakit lagi ang likod namin. Ako nung nagpa-planking ko, hindi madalas masakit yung likod ko. Pero nung nag-stop ako, ito na, sumasakit na naman likod ko. Itong side na to ng likod ko sa kaliwa, hindi yan siya sumasakit. Ngayon lang talaga siya sumakit. Ang madalas sumasakit sa akin is yung kanan ko na side. Kaya nagtaka ako ngayon bakit ang sakit niya dyan sa kaliwa ko, parang may naiipit na ugat. Same din ang sakit niya doon sa sa kabila, pag sumakit din yung doon, parang ipit din na ugat. Dahil hindi ko na kaya tiisin yung sakit, kaya naisipan ko magpamasad sa asawa ko. Siya lang naman talaga din ang nagmamasad sa akin pag sobrang sakit na talaga nung likod ko. Kaso, hindi niya kayang tumagal. Yung 8 minutes na video na to Dito sa gilid, kapila. is panay reklamo pang driving mo dyan sa video. Dahil sumasakit nga yung tab niya. Sabi ko nga, kung sumakit yung tab niya for 8 minutes lang na massage, what more sa amin ng mga therapist na sunod-sunod, minsan 6 hours straight, or may pahinga lang yung pag kumain. So, sabi nga niya, sanayan lang. Tama nga din naman. Sanayan lang talaga. So, ito nga guys, pinamassage ko, tapos kailangan mo lang siya talagang guide kung saan yung masakit. Kailangan ng communication. Parang ituro mo na rin sa kanya kung dyan yung sakit. Sabihin mo na yan yung didiinan. So, ayan. Minasage niya na dyan na area ang masakit sa akin. Pag once naman nahanap niya yung sakit, yung ugat na sinasabi ko dyan, yung ipit na ugat, pag once nahanap tapos didiinan niya yan, kahit 2 minutes lang, magaling na agad. Kasi ano lang yun parang aayusin mo lang ulit yung twisted nerve na yun, yung ugat na yun sa dati. Bumalik na siya, okay na siya. Kaso minsan yung sakit natin sa likod dahil continuous pa rin ang trabaho natin, kagaya sa amin, umamasad sa tuloy. Kaya ang sakit na kung
kasi yung ginagawa natin or sa araw-araw, yung lifestyle natin sa araw-araw ay same pa rin. Pero yung iba, dahil dun sa mga yung sa pagtulog naman, dahil halimbawa lagi siya nasa kaliwa or lagi sa kanan, or yung una niya ay sobrang taas, tapos or minsan mababa naman, depende rin sa pagtulog. Tapos kung yun ang laging ginagawa mo sa sa bawat gabi mong pagtulog mo, yun ang trigger sa site ng likod mo, dapat yun ang aayusin mo. Tanggal, halimbawa kung mataas ang unan, babawasan mo yung unan. Yung iba kong client, yun ang reklamo nila na siguro ang dahilan daw is yung matagal na pag-stay sa pagtulog sa isang side lang, halimbawa puro kaliwa tapos puro kanan. Kasi hindi naman natin namamalayan talaga pag nagtulog tayo, di ba? Hindi natin namamalayan na hindi pala tayo nakalipat-lipat sa pagtulog. So, yung iba nagkaroon sila ng masakit na braso, nangangalay din, matagal na pala nila nadaganan yung braso nila. Kaya sumasakit yung braso nila. So, ganyan nga guys. Yan lang yung mga sakit natin sa katawan na dapat din natin ayusin. Mas okay din siguro talaga mag-stretching tayo sa araw-araw. Kagaya nung sinasabi ko, nung nagpa-planking pa ako, hindi sumasakit yung likod ko na yan. Pero nung tinigil ko, sumakit na siya. Bakit ako nag-stop ng planking? Dahil minsan, tinatamad na talaga ako guys. Kasi pag galing sa trabaho, tapos dito sa bahay, gawaing bahay, tapos bago ka matulog, kailangan mo mag-exercise or planking. Parang sabi ko, parang bugbog na ako. Kaya ayun. Pero noon, nakakaya ko naman kahit i-try kong ibalik ulit. Kasi malaking tulong din sa akin yung halos 6 months ako hindi sumasakit yung likod ko. Dahil sa tapos minsan napo-push up pa ako. Parang na-stretch talaga yung likod ko. Nakakatulong din siya. Kaya siguro ibabalik ko na lang yung ulit. Ganong habit every bago matulog.